Sabi din po ng mga anak ko, maaliwalas daw po ang mukha ko. Hindi nga daw po ako mukhang may sakit. Ako po ay na-stroke last September 8. Actually, ang diagnosis nila is brain hemorrhage. Hindi lang nila masyadong na-detect kung alin talagang ugat yung nagkaroon ng depresya. Na-confine ako na ICU ng almost 2 months. Kaya ang laki ng bill namin sa hospital. Umabot ng 1.2 million. As a mother, mahirap para sa akin na makikita ko na yung family ko nag-i-struggle ng pag-aalaga sa akin. Kasi hindi rin sanay ang katawan ko na wala akong ginagawa. Yung sanay yung katawan mo na early in the morning bumabangon ka na nagluluto. So, without any hesitation, ginrab namin yung inalok sa akin ng kuya ko. Nung unang take ko ng Theobroma, siyempre, yung kumbaga parang sa adobo yan na maraming timpla. Parang hinahanap mo pa yung naturalesa ng katawan ko. Parang ganun ang nararamdaman ko. Tsaka siyempre, ayoko ding pinapressure yung sarili ko na, ay, gusto ko agad makatayo ako. Kasi yun ang mga napapanood ko sa mga testimonials ng kung sino-sino na nakakilos agad, nakatayo agad. Although, kumbaga, siyempre, mag-e-expect ka eh. Kasi yun ang napapanood mo. Una muna, napansin ko, maganda yung tulog ko. Tapos yung nakakapag-inat-inat na ako sa bed ko, sa hospital bed ko, na malikot na ako matulog, hindi katulad ng mga nagdaan na parang, kumbaga sa Batanggenyo ay balais ang tawag. Pero pagising ko nung umaga, parang ang gaan ng katawan ko, hindi na ako masyadong yung talagang, yung pabigat sa nag-aalaga na kailangang talagang alalayan ako. Magaan ang katawan ko. Kumbaga sabi ko, parang kaya kong dalahin yung katawan ko, parang kaya kong tulungan yung nagbubuhat sa akin. Ayoko naman magbigay ng false hopes na agad na pag intake nyo ng Theobroma agad-agad meron kayong mararamdaman na yung ang i-expect nyo ay magaling na agad ako. Hindi po ganon. Lahat po ay nakukuha sa pagtsatsaga. Kumbaga para sa bagyo, bago pa man dumating ang bagyo na namimili na tayo ng mga pagkain, ng mga kung ano-ano mga dapat i-ready. Ganyan po ang epekto ng Theobroma. Pangmatagalan. Ay, wala po akong regrets talaga sa Theobroma. Kita nyo naman po, napagkamalaan ninyo na 39 years old ako po ay magsi-50 na. Kahit po pag pumupunta dito ang kuya ko, minsan yung pagkakadating, kumbaga sa mauusog na niya ako dahil sabi, ang ganda ng balat mo ngayon, ganyan. Hindi ko rin po pinagyayabang, pero sabi din po ng mga anak ko, maaliwalas daw po ang mukha ko. Hindi nga daw po ako mukhang may sakit.